palalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Fea Crizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng ating mga balita, unang bugso ng programang SICAD isinagawa sa Bulalakaw. Kapitolyo para sa mamamayan ibinaba. Sa pagdating ni Secretary Ona sa lalawigan, OMPH nais gawing model hospital. Dahil sa Provincial Tax Amnesty Program, real property tax collection tumaas ng 92%. Mga pinakongkretong daan ng Administrasyong Umali na dagdagan na naman. 48 bahay at lupa ipinagkaloob sa mahihirap sa Pinamalayan. At kapistahan ng Bansud at Bako, tampok sa Dito Kayo ang Bida. Noong Agosto 26, matatanda ang inilunsad ng Administrasyong Umali sa bayan ng Bulalakaw ang programang babawas sa bilang ng mahihirap sa lalawigan. Ang programang Strategic Intervention and Community-Focused Action Towards Development o SICAD. At tulad ng inaasahan, hindi natatapos ang programa sa paglulunsad lamang, manapay ito lang ang hudyat ng pagsisimula ng naturang programa. Narito ang report. Enero 24, sa kabila ng pagiging liblib at pagdaan sa matarik na lugar ng mga katutubo, dinala ni Governor Alfonso V. Umali Jr. ang mga department heads ng Kapitolyo sa pinakadulong bayan ng lalawigan, ang bayan ng Bulalakaw, upang magsama-samang isagawa ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga taga-barangay Bengli, Kambunang at Masukob, mga barangay na kabilang sa mga natukoy na benepisyaryo ng SICAD sa ginanap na outreach program nito sa Sitio Calatas, Barangay Bengli ng Bulalakaw. Kabilang sa mga pangangailangan tinugunan ng Administrasyong Umali ang libreng pagpaparehistro ng kapanganakan ng mga katutubo, libreng gamutan at pamamahagi sa mga ito ng PhilHealth Insurance. Pinangunahan din ni Governor Alfonso V. Umali Jr. ang supplemental feeding para sa mga batang katutubo. Buo ang atensyong ipinagkaloob ng punong lalawigan kasama sina Bulalakaw Mayor Ernilo Villas at ang mga nangangasiwa sa programang SICAD na sina BGOM Consultant Olive Palumaria, Likha Ka-Chief Loreline Sevilla at SICAD Field Coordinating Officer Monique Melgar upang alamin ang mga suliraning kinakaharap ng mga katutubo sa naturang lugar. Pangunahin na rito ang kakulangan sa mga hinihinging rekisitos tulad ng baptismal certificate mula sa National Statistics Office para sa pagpaparehistro ng kapanganakan ng mga ito. Upang makakumpleto sa rekisitos, sinabi ng kinatawan ng Municipal Registry Office na hintayin na lamang na maamyendahan ang proseso ng pagpaparehistro ng kapanganakan ng mga katutubo. Sa puntong ito, umaksyon ang punong lalawigan sa pagsasabing kinakailangan ng araw ding iyon ay marisolba na ang naturang suliranin ng mga katutubo kaysa hintayin pa ng mga ito ang matagal na proseso. Pinakiusapan niya ang tanggapan ng Municipal Registry Office na bigyan ng sapat na konsiderasyon ang mga katutubo na magpresenta na lamang ang mga ito ng katibayan ng kapitan ng barangay na nakakasakop rito ng pagiging orihinal na residente ng mga ito at ng petsa ng kanilang kapanganakan, na maging sapat ng rekusito sa pagpaparehistro ng mga ito. Sa pangyayari ito, lubos ang naging kagalakan ng mga katutubo sa pagkaresolba ng matagal na nilang pinoproblema sa pagpaparehistro ng kanilang kapanganakan. Ibig sabihin, i-process na natin ngayon para sayang ito, nandito lahat yung mga tao. Pasasalamat naman ang ipinaabot ni Kapitan Oyong kay Governor Umali sa pagdadala sa kanilang lugar ng puwersa ng Kapitolyo para sa mamamayan kung saan naramdaman nila ang tunay na kahulugan nito. Pinasalamatan natin yung kanilang bigay na mga suporta sa pagkain. Libre po tayo lahat dito sa pagkain.
hindi tayo magugutom. Kaya sa atin lahat, mga kabarangay, nandito ang ating gobernador na hinihiling natin yung ating kahirapan tulad ng kalsada, school, yan ang ating pangunahing pangangailangan sa atin sa mga katutubo. Yung ating mga kulang, nandito na sila para punan nila sa birth certificate, sa PhilHealth, sa kasal. Nandito na ang ating tagapaglingkod para sa atin. Nagpapasalamat ako sa kanila at tayong lahat sa kanila nadala dito ang Kapitulyo at saka yung serbisyo ng munisipyo para sa atin sa mga katutubo. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanila at nakita nila kung ano ang kalagayan ng ating barangay. Sa ganitong punto, sinabi ng punong lalawigan na bagamat unang yugto pa lang ito ng programang SICAD, nakahandang itodo ng pamahalaang panlalawigan ang pagbuhos ng biyaya sa kanilang lugar. Kapalit ang kondisyong pangangalagaan at poprotektahan ng mga ito ang kapaligiran at iiwasan na ang malawakang pagkakaingin. Ang gusto namin mangyari, talagang pina-prioritize nyo at nakatutok nga kami rito nang sa ganon, naka-priority talaga. Ano ba yung unang pangangailangan nyo? Anong pangalawa? Anong pangatlo? Anong pang-apat? Panlima? At titingnan natin, yung una yung pangangailangan, yun ang una namin gagawin. Yung pangalawa, yun din. So kayo ang nagpa-priority. Hindi kami magbababa ng programa sa inyo na sa amin magagaling. Nang sa ganon, maisiguro na yung gusto ninyong proyekto dito sa inyong barangay, yun ang magagawa at yun ang gagawin po natin. Ang hinihiling namin sa inyo, protektahan natin ang ating environment. Yung ating pong mga pagkakaingin, itigil na po natin yan. Nakakasira po yan ng ating bayan. Nakakasira po ng ating barangay. Nakakasira ng ating lalawigan. Itigil na po natin ito. Kung anong kailangan nyo, food for work, kung anong kailangan nyo, pananim, kung anong kailangan nyo, livelihood, kung anong kailangan nyo, health services, PhilHealth, lahat ibibigay namin, tutodo namin sa inyo. Pero, pakiusap lang namin, huwag kayong magkakaingin na. Ituloy natin ang pagkakaisa, ituloy natin ang sama-sama natin, mag-usap-usap tayo. Nang sa ganon, matiyak natin na yung direksyon natin ay isang patutunguhan at walang iba kundi sa pag-asenso. Samantala, naging tampok din sa naturang gawain ang pamamahagi ng punong lalawigan ng tulong puhunan sa kabuhayan ng mga katutubo. Tumanggap ng 15,000 pisong halaga ng tseke ang pamahalaang bayan ng Bulalakaw. 3,000 pisong tseke para sa barangay Kambunang at 5,000 halaga ng tseke sa barangay Nasukob. Kasama rin ang gobernador sa pangunguna sa naturang gawain, sina Bulalakaw Vice Mayor Teresita Bantugan, Municipal Administrator Edizar Aceron, gayon din katuwang ang simbahan at non-government organization. Pinagtutuunan ngayon ng pansin ng pamahalaang panlalawigan ang operasyon ng Oriental Mindoro Provincial Hospital dahil nagsisilbing hamon sa naturang ospital ang ipinahayag na hangarin para rito ni DOH Secretary Enrique Ona sa kanyang naging pagbisita sa lalawigan kamakailan. May balita dyan si Beverly Aguila. Ang maging isang model hospital, ang Oriental Mindoro Provincial Hospital, sa larangan ng pagkakaloob ng dekalidad ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga Mindoreño at maging mga mamamayan mula sa mga karatig na lalawigan. Ito ang hinahangad ni Department of Health Secretary Enrique Ona sa kanyang muling pagbisita sa lalawigan noong 16 ng Enero. Well, ganito yon. Maraming purposes. Hindi sa first, alam mo, itong Provincial Hospital is one of those that we have been helping very closely. Kasi gusto kong gawin parang model ito what a provincial hospital or a district hospital should be. And I was here almost a year ago. And this is kasi naman a partnership between the national government, the Department of Health, with the local government, the province. So, para bang tinitingnan mo to make sure na maganda ang ating epekto ng
ating partnership. So that's one. Ang pagbisita ni Secretary Ona sa lalawigan ay bilang tugon sa paanyaya ng mga doktor mula sa Virtual Healthcare ng New Jersey, USA na nagsagawa ng medical mission sa lungsod ng Calapan mula ika-16 hanggang ika-20 ng Enero sa pangunguna ni Virtua President at Chief Operations Officer Dr. Ninfa Saunders, isang Calapenya. Ayon kay Father Andy Luby, layunin ng gawain na makapagbigay ng libreng serbisyong medikal sa may 1,000 mamamayan sa tulong ng mga doktor at iba pang medical personnel mula sa mga ospital ng lungsod at ng Apostolic Vicariate of Calapan. Layunin din ng pagbisita ni Secretary Ona na personal na makita ang sistema ng operasyon ng OMPH, humigit kumulang 1 taon matapos itong mabuksan sa publiko. Nais din niyang makita ang estado ng iba't ibang rural health units sa Oriental Mindoro na kasama sa mga benepisyaryo ng tulong mula sa DOH. Hinikayat ni Secretary Ona ang mga mamamayan na mag-enroll sa programang PhilHealth ng pamahalaan. Aniya pa, sinisikap nilang mapabilang rito ang mga mahihirap na mamamayan na siyang tunay na nangangailangan ng PhilHealth. Aniya pa, sinisikap nilang mapabilang rito ang mga mahihirap na mamamayan na siyang tunay na nangangailangan ng PhilHealth. Mahalaga din aniyang maipaliwanag ang mga benepisyong maaari nilang matanggap sa pagiging PhilHealth member. Meron tayo ngayong programa ng Department of Health to make sure that all our people become member of PhilHealth. Meaning, dapat naman merong lalo na yung mga nakaka-afford to enroll themselves and of course pay the corresponding premium for PhilHealth insurance. Now, yun naman mga tunay na mahihirap, I want to make sure na na-check ninyo that they are in the list ng ating DSWD, yung National Household Targeting System data, to make sure na talagang malaman nila that the government has already enrolled them sa PhilHealth. Matatanda ang benepisyaryo ang lalawigan ng mahigit sa 200 milyong pisong pondong laan para sa pagsasaayos ng mga pasilidad at infrastruktura sa mga pampublikong ospital sa lalawigan. Nakasama ni Secretary Ona sa paglilibot sa OMPH, sina Gobernador Alfonso V. Umali Jr., Regional Director Gloria J. Balboa, Provincial Health Officer Dr. Normando Ligaspi, OMPH Chief of Hospital Dr. George Palomaria, may bahay ni 2nd District Representative Reynaldo V. Umali na si Dr. Linda Umali at iba pang medical personnel at staff ng ospital. Maliban sa hangaring mabigyan ng malaking diskwento ang mga delinquent taxpayers sa pamamagitan ng pagpapatawad sa nagkasapin-sapinang interes ng kanilang babayaran sa buwis ng kanilang mga ari-ariang di natitinag o real properties, hangarin din ang programa ng pamahalaang panlalawigan na madagdagan ang koleksyon ng buwis bilang pampuno na rin sa malaking halagang binawas mula sa Internal Revenue Allotment ng lalawigan. Narito ang report ni Ana Marie Reyes. Sa paglulunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Tax Amnesty Program noong July hanggang December ng nakaraang taon, napakalaki ang naitalang pagtaas ng koleksyon ng buwis kumpara sa katulad ng mga buwan noong 2010. Mula July hanggang December ng 2011, kung kailan sinimula ng insentibong tax amnesty para sa delinquent real property taxpayers, nakakolekta ng 47.51 million pesos ang Provincial Treasurer's Office, samantalang 24.75 million pesos lamang ang koleksyon nito noong July hanggang December ng 2010 o pagtaas na 92%. Nag-avail nito ang mga nagmamay-ari ng ari-ariang di natitinag na naging amoroso sa pagbabayad ng buwis mula 2010 at sa mga lumipas pang taon. Sakop lamang ng tax amnesty ang 14 na bayan sa lalawigan at hindi kasama ang lungsod ng Calapan. Ang kabuuang RPT penalty condonation o ang kabuuang penalty na pinatawad sa tumugon sa tax amnesty program ng pamahalaang panlalawigan ay umabot sa 22.32 million pesos. Ayon kay Provincial Treasurer Paz Fortunato, napakalaking halaga ito na na-avail ng taxpayers na nakiisa sa programa ng Kapitolyo. Inilunsad ng pamunuan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. ang Tax Amnesty Program bilang tulong at pag-agapay sa kabuhayan ng mga Mindoreño.
Matatandaang si Vice Gobernador Merlito A. Dulor ang nag-akda ng Tax Amnesty Ordinance na sumailalim sa masusing pag-aaral ng SP Committee on Ways and Means na pinamumunuan ni Bukal Robert Concepcion sa layuning makatulong sa mga mamamayan ng lalawigan na kasalukuyang dumaranas ng kahirapan sa buhay. Samantala, sa record pa rin ng PTO, umabot sa 101.64 million pesos ang gross RPT collection ng Kapitolyo o may pagtaas na 39% mula sa koleksyon ng buwis noong buong 2010 na 73.08 million pesos. Bilang bahagi ng regular na pag-ikot ni Governor Alfonso V. Umali Jr. sa mga barangay tuwing araw ng Martes, muli na namang nadagdagan ang mga proyektong pang-infrastruktura na ininagurahan ni Governor Umali. Ito ay ang mga naipatapos at mga naipangako ng siya'y nangangampanya pa lamang na binigyang katuparan sa kanyang pag-upo bilang punong lalawigan. Narito ang report. Enero 17, una nang inagurahan ang mga pinakongkretong daan sa mga barangay ng Inarawan at Malaya sa bayan ng Nauhan. Sa barangay Inarawan, binigyan diin ni Gob Umali ang sama-samang pagkilos para makaiwas sa pagbaha. Binigyan diin niya na hindi na dapat maghintay pa na mapondohan ng pamahalaang nasyonal ang malalaking proyekto para rito, sa halip kinakailangan ang kaagad na pagkilos tulad ng mga nakatakdang susunod na maramihang pagtatanim sa Pebrero 14 sa May Bukayaw Grande. Samantala sa Barangay Malaya, binigyan din niya ang tahasang pagtutol ng kanyang administrasyon sa pagmimina sapagkat tanging panlaban lamang aniya ng lalawigan ay ang agrikultura at turismo. Naging tampok naman sa barangay na ito ang pagkakaloob sa punong lalawigan ng sertipiko ng pagkilala at pagpapasalamat sa lahat ng suporta ni Gob Umali sa pangangailangan ng naturang barangay. Nito namang Enero 31, muling umikot ang punong lalawigan sa mga barangay ng Kakawan, Pinamalayan, gayon din sa mga barangay ng Pagkakaisa at San Carlos, Nauhan. Ang pagpapala mo sa mga tahanang ito at sa mga taong nananahan dito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa Barangay Kakawan, pinangunahan ni Gob Umali kasama sina Provincial Social Welfare and Development Officer Teresita Umbao, Pinamalayan Mayor Wilfredo Hernandez, Vice Mayor June Morente, at mga sangguniang bayan members sa pagpapasinaya at pagsasali ng pagmamay-ari ng may 48 bahay na ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan sa mga naging biktima ng kalamidad sa iba't ibang barangay ng Pinamalayan. Ang may 48 bahay ay karagdagan sa dati ng may 26 na bahay na ipagkaloob sa mga napiling benepisyaryo. Ang mga ipinagkaloob na bahay na duplex type at pare-parehong may pinta ng asul at dilaw, dahilan kaya tinawag niya itong Big Brother House Village na nagkakahalaga ng 85,000 kada unit. Dito, libreng ipinagkaloob ang lupa at hiningan lamang ng 25,000 ang benepisyaryo sa kada unit ng bahay. Naiiba ang mga unit na ipinagkaloob ngayong taon sapagkat maliban sa may sukat na 60 square meter bawat lupa ay nagagawang magkaroon ng 2 kwarto bawat unit at atik na nagsisilbing tulugan pa rin. Sa biyayang ito, labis ang naging pasasalamat ni Big Brother House Village President Nino Magadja sa pamahalaang panlalawigan. Maganda po yung programa ng gobyerno natin kasi gaya ko po wala akong bahay. Malapit na po mai-demolish po yung aming bahay kasi po kami naninira po sa sunto na Bonifacio po ay pag-aari ng Big mga Reyes po. Kaya po kami nakakuha, kaya may nagpapasalamat at inaasahan pa po namin na kami mga may hirap ay pagpatuloy-tuloy po yung